Mga kababayan, sa wakas natuloy na ang kapanapanabik na hearing ng Blue Ribbon Committee. Sa pangunguna nila Senador Marcoleta, Senador Pia Cayetano at SP Alan Peter Cayetano, halina't wag tayong kokorap at subaybayan dahil baka ito na ang huling pag-iimbestiga ng flood control scam. Yes. Ayun. Yes. Magandang hapon po sa inyo, no? Ako si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda nung mga inilalahad ninyo, talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng mali-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bale po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX 8886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes, sir. Ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po, si Ronnie Sevilla po. Hindi ko matandaan kung sino po yung nakaupo doon sa backup. At itong mga kasama mo, mga ano ito? Tauhan nino. Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldi ko. At itong mga ginagawa ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo? Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway. Ulitin ko yung tanong, sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta? Si Kong Saldi, sir. Yon. Kanino ibibigay ang maleta? Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po. Nabanggit nyo kanina from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama? Yes po, tama sir. Ilang maleta ang dala ninyo? 5 sir, 5. Kung natatandaan ninyo, yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes dito? Isang sizes lang yon sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas. 50 million? Yes sir. Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar? No sir, nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po sir. Isa na kayo nyo sa eroplano? Yes sir. Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba? Yes sir, yes sir. Nasa inyo yung kopya ng airway bill? Ano po niyan sir is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin sir. Private plane. Pakiulit nga, saan nyo dinala? Sa Lawag City sir, nag-flight kami sir sa Lawag, din dinala namin sa Paway sir. Pagdating sa Lawag Airport,
papaano kayo nag-transport? By boat? By land? Papaano? By land po, sir. Bali, may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel, sir. Uniform personnel assigned saan? Assign po ni President Marcos po. Sir. Ano ito? Mga PSPG? Provincial Halo na, sir, kasi police? may nakita kong may SWAT na, sir, nag-escort sa amin. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo, ha? May SWAT, sir, at saka local PNP siguro. I think PSPG, sir. To. Okay, so pagdating magmula doon sa airport, dumiretso kayo sa... Saan kayo dumiretso? Sa bahay ni, sir, Bongbong Marcos, sir. Sa bahay ni Bongbong Marcos. Yes, sir. Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos? Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila, sir. Sinabi ng boss mo Yes, sir. Pupuntahan namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir. Yung boss nyo na si Saldico. Yes, sir. Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At Ang sino ang tumanggap nung dala ninyong maleta? Ang sumalubong sa amin, sir, si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir. Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong? Na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera. Sino itong Sandro na ito? Congressman Sandro Mangcos po, anak po ni President Bongbong Marcos. Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos? Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po namin. Maliban doon sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera? Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila po. Sa bahay niya sa Ilocos? Yes po, sir. Maliban doon sa Ilocos, saan pa kung meron man? Yun lang po, sir, sa iba-ibang kasama ko po siguro yung nakatid siguro, sir. Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Wala na? Kay Adrian Bersamin, meron ba? Kay Lisa Marcos, meron ba? Wala, sir. Wala. Doon sa Executive Secretary. Kay sir? Kay Bunuan, sir. Pakiulit, kanino? Kay sir? Dating DPWH Bunuan. Manny Bonoan. Kay Secretary Manny Bonoan. Yes po. Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bonoan dito sa sinasabi mo? Nag-CR, sir, yung nag-deliver. Nasa CR lang po yung nag-deliver. Nasa CR yung Nasa may CR. Sorry, no? Maliban to kay Manny Bonoan, mayroon bang senador, na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta? Mayroon ba? Taas ang kamay. Sir, sa kay Senador Tito Soto, kanina sir nabanggit na yun. Meron? Senador Tito Soto. Andyan yung slide nung... hindi, mamaya pakita. Kay Senador Tito Soto. Ay, kanina. Ayun. Sarge, may doon kay Senador Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, di ba? Tama? Bali, advance party kami sir sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So kami yung team advance sa time na dyan, sir. Nagdala ka ng maleta. Bali, kami yung una sa building nag-secure. Tama. Ngayon, pagdating ng convoy ni Boss Saldico, na ako nag-guide dun sa baba, sa basement,
Tapos, binaba ng tropa yung malita. Tapos sila ni boss, paakyat sa elevator. Kinuha ko yung dalawang malita, hinabol ko sa kanila Tinulungan para mo? makasabay. Opo, sir. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin sa... Bali pumasok pa ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagdi-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, yan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Henry Wobina. Then nakasagay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mari Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob, then na parehas ilit
mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng dalawang medium size na maleta. Ang estimated ano po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman Charles Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then kami, andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Year 2009 po, bali pumasok pa ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagdi-deliver ng mga malimaleta na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former Speaker, Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon si Henry Wobina. Then nakasakay po sa akin yung 2 EA na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, na parehas ilitan, mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated ano po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman Charles Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then kami, andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun, si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi andun po ako sa unahan. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then, tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung
yung laman ng handkera na yun, sabi niya 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po.